Uzamis City ug Misamis Occidental ug sa tanang mga nagtan-aw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta and maayong adlaw. Ako si Rino Lim and this is Uzamis Today. Sa atong mga headlines. Brand new Innova gihatag ni Kong Ando Aminal sa DepEd Misamis Occidental aron mapauswag pa ang serbisyo niini alang sa edukasyon. CBDRP ug BDCP para sa Batch 5 barangay sa Uzamis malampusong napahigayon. Police Major Tano suportado ang bagong kamanduan sa PNP nga no cellphone while on duty alang sa mga kapulisan. Mga residente o opisyal sa Barangay Gala nagpasalamat sa mga proyektong nadawat o napahimuslan pero may dugang hangyo o pamarayig sa pamilyang Waminal. Bag-ong service hub sa MCOR gibuksan sa Dakbayan. Sa police report, graduating student sikop sa drug by bust operation. Kani kagawad sa barangay nadakpan human makuhaan sa illegal nga armas. MCOR mapasalamaton sa suporta sa Asenso Administration. Programang free hospitalization, direktang tabang aron ang mga usamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Ug karon ang mga detalye sa Uzamis Today. Brand new Innova gihatag ni Kong Ando Aminal sa DepEd Misamis Occidental aron mapauswag pa ang serbisyo niini alang sa edukasyon. Aniya si Dazzle Texon alang sa report. Usa ka brand new Toyota Innova ang gihatod sa staff ni Congressman Ando Waminal alang sa DepEd Misamis Occidental Division Huwebes Abril 25, 2024. Sa usa ka simpleng turnover, malipayon ni gidawat ni Misamis Occidental Schools Division Superintendent Reynaldo E. Manuel Jr. ang sakyanan nga gipunduhan gikan mismo sa personal nga panudlanan sa hard-working congressman aron magamit sa DepEd Misamis Occidental staff sa pagbisita sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan sa probinsya. Nagpasalamat ko kang Congressman Ando Aminal sa iyang gihatag kanamo nga bag-o nga Innova. So dako gid kay ang among kalipay no, personally akong ipaabot sa iya akong dakong pasalamat kay kining maong sakyanan magamit nato ni sa atong mga operasyon pag-deliver sa atong serbisyo parte sa edukasyon sa atong pagsuporta sa programa sa Asenso team ang isa mistom nagpuyong malinawon, malambuon o malipayon. So dako gid gaya mong kalipay o dakong pasalamat ang bot na may paabot kang Congressman Ando. Gipasabot usab ni Kong Ando nga gipunduhan niya kini tungod kay nakita niya ang kadinalian ug kaimportante sa panginahanglan alang niini base sa gibutyag ni SDS Manuel. Kundi ko masayop nakita mi sa Congress atong October ba to last year or November dayon nakaistorya mi nangutana siya kon unsay mga concerns namo sa DepEd, among gipaabot niya nga hinahanglan mi og sakyanan na magamit kay kulang ang sakyanan nato sa opisina kay dako magining probinsya sa Misamis Occidental. Sumoto murag nag-ingon siya gikan ni sa iyang kaugalingon nga kuan pondo iyang ihatag sa amo sa DepEd. Pahayag ni SDS Manuel nga dako gayud og benepisyong mahatag ang service vehicle gikan ni Kong Ando. Dako gini siya og tabang kay sa pagkakaron daghan ang atong mga supervisors nga magbisita og mga eskwelahan dili sila matagaan og sakyanan kay among sakyanan bisag naigihatag ni governor nga duha atong last year nakulang pa tungod kay karon among gi pa huktan ang kuan serbisyo gyud sa mga kabataan labi na focus sa reading, focus sa sports nga may programa sa Asenso team ni Governor ni Congressman Ando. O kini pag yung bag-o karon nga mandato ni Gobernador nga ang pagbasa
atong ligunon. So magamit kinato niyo ayo para masuportaan ni mga programa. Sobra-sobrang suporta sa administrasyong Waminal gikan ni Governor Henry kung ando og mga lideres nga gitan-aw sa DepEd official nga dakong oportunidad alang sa kagawaran. Sobra-sobra pa kani ni kay kami mismo among yung makonsider among kaugalingon nga bulahan gid mi kaayo ang among gobernador si Governor Henry Waminal ug ang atong congressman si Congressman Ando kay halos gani makaingon mi nga wala man gid sila ibalibad sa among pangayoon sa ila nga suklian usab nila sa sakto nga serbisyo nga ato silang suklian og maayo nga serbisyo sa ilang mga programa sa ato pod para makabot nato kanang programa nga 5Ms. Sa iyang bahin, yaang kunusab ni Congressman Ando Waminal nga padayon gayud ang iyang mga paningkamot nga mapalambo pa ang serbisyo alang sa mga misamisnon. Alang sa Ozamis Today, Dazil Humuat Exxon. Daghang salamat Dazzle, CBDRP o BDCP para sa Batch 5 sa barangay sa Ozamis City, malampusong napahigayon. Atong paminawon ang report ni Glenn Ray Ruluna. Ang Community Drug-Based Rehabilitation Program CBDRP o Barangay Drug Clearing Program BDCP gipahigayon nitong Abril 24 alang sa Batch 5 barangay sa Ozamis sa Barangay Tabid, Bongbong, Bagakay, Cavinti ug Pulota. Diin mokabat kadto sa 202 ka mga person who use drugs kun piwods ang nitambong sa mga kalihukan. Gitambungan usab kini sa mga city officials sa ngalan ni Mayor Indy Wominal Jr. Ana si City Vice Mayor Simplicia Neri ug mga konsehalis ning Dakbayan o ubang mga head of office nga adunay may kalambigitan ning kalihukan sama na lamang sa PNP, DILG, DOH, CHO, PDEA ug uban pa. Kini nga programa gisuportahan sa Asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Indy Wominal Jr. Tuyo nini nga mareporma ug makahatag og dugang kalambuan ug pagbag-o sa mga drug surrenderies aron nga sila dili na matintal pagbalik og sulod sa illegal nga mga kalihukan ug makahimo usab nga drug cleared barangay sa Ozamis. Gipadayag ni City Vice Mayor Simplicia Neri kinsa mao ang nagrepresentar ni Mayor Indy. Siya nang hinaot ngadto sa mga piwods nga mamahimong mo kooperar sa mga gamhanan nga lokal sa Ozamis pinaagi sa ilang pagsanong sa panawagan nga dili na mobalik sa ilang mga naandan nga illegal nga gimbuhaton og makadaot sa ilang matag pamilya. Ang Asenso Ozamis Administration mibuhat galayod og mga lakang alang sa kaayuhan sa mga katawhan ning Dakbayan. Panglantaw ang vision sa atong mga panggamhanan nga ana karon sa rinda sa atong panggamhanan. Hinaot paunta nga inyo kining ampingan. Kini this is just but one of the project. Usa lamang kini nga maong proyekto nga gimugna sa atong panggamhanan aron masinati gyud nato ang tagsa-tagsa kagugma ug kalinaw sa tagsa-tagsa kapanimalay. We have here our focal person ning importante kaayo nga kalihukan. Congratulations to Sir Paul Singh. Salamat kayo Sir Paul nga naningkamot gyud nga makatambong kamo. Naningkamot pag-coordinate to the respective barangays sa ato nakalain-laing mga barangay official aron gyud ma-identify nato kinsay angayan nga motambong karon diri aron sa ingon dili ta magpabilin nga haguka dili ta magpabilin nga mahikot sa dili maayo nga bisyo. Apan gusto namo nga mabati ninyo nga ang inyong panggamhanan maningkamot gyud nga aduna tay mahayag nga kaugmaon usab sa atong mga anak to the next generation, down to the next generation. Samtang ang focal person usab sa kadak nga mao si Mr. Paul Singh na mahayag nga gipaningkamutan karon sa Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Indy Wominal Jr. nga adunay mga barangays nga ma-drug cleared na tungod kay sa mga karon na out of 51 barangays ana sa 17 ang drug cleared. Maningkamot sila nga moabot kini ngadto sa 29 ka mga barangays drug cleared karong tuiga. Mao na nga kinahanglan hugot ang atong pagpanglimbasog, pangpaningkamot nga mautro og dili na gyud to siya mobalik ang problemaha. Mao na nga naa mo karon dinhi. Kay
na tay gitawag nga barangay drug clearing activity. Okay? Sa karong adlaw, aduna pay 17 ka barangay nga nadeklarar nato nga drug free sa atong dakbayan. Ang 51 kabuk na ay 17. Dala ninyo pohon ug mahuman ang activity para sa barangay Bagakay, Bungbong, Cavinti, Pulot ug Tabid. Mahimo na siya, maningkamot nga mahimo na siya nga 29 na kabarangay ang ma-drug cleared karong tuiga. Mo na ambisyon sa atong halangdon nga mayor. Mo na siya ambisyon sa atong mga konsehales. Mo na siya ang tinguha sa City Health Office, tinguha sa PIDEA, tinguha sa PNP. Kay dinha ra gyud nato makabot ang tinuod nga kalambuan ug pag-asenso sa atong dakbayan ug kita ma-drug free. Kitang tanan atong paningkamutan nga dili na gyud mobalik ang hagit sa illegal nga droga dinha sa atong barangay. Samtang si FABC President Board Member Salvador J.J. Canlas ngadto sa mga PWODs nga mosuporta sa mga programa sa mga gamhanan aron sa padayon nga pag-asenso sa matag usa ug dili mobalik sa ilang kanhiay nga kinabuhi nga nasa illegal. Kaya ang pagagamhanan nga probinsyal nagkogi gilayod aron nga sila mga PWODs mahatagan sa igo nga pagtagad. Ang panawag sa PWODs nga alam mo suporta gid sa mga programa sa ato ang siyudad, sa ato ang probinsya nga dili na gyud to bisag kana lang ilang suporta nga dili na sila mobalik gyud atong ilang ambisyo sa una kay og wala na gyud mo gamit ana nga droga. Inahinay naman po nagkawala diri sa ato ang probinsya. Mao na aron kita nga misamis nun gatong gipangandoy gyud sa ato ang gobernador, sa ato ang bisag sa atong tanang katawan sa misamis nga gatong 5M sitaw nga mantra gyud nga gitinguha gyud sa ato ang pangagamanan diri sa probinsya nga ang katong misamis nun magpuyong malinawon, malambon, malipayon makabot na ginato sa tinuray na nga pamagi pinagi ani nga programa pod. Isa man ni nga makabot na to. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Daghang salamat Glenn. Police Major Tano suportado ang bag-ong kamanduan sa PNP nga no cellphone while on duty alang sa mga kapulisan. Adiya si Glenn Ray Ruluna, nagbalik alang sa report. Suportado sa hipi sa kapulisan sa Ozamis ka Police Major Dennis Tano ang kamanduan ni PNP Chief General Romel Marbel ngadto kanila nga mga kapulisan nga gidid-an sa paggamit sa mga cellphone samtang sila naka-on duty. Pinaagi ni dako og katabang aron nga sila mas mamahimong magka-focus ang mga kapulisan diha silang tahas aron sa pagpatunhay sa peace and order dinhi sa dakbayan sa Ozamis ug makahatag usab sa hinalian nga responde panahon sa emerhensiya. So, kuhan niya na, kanang kami nga mga commanders din sa ground, nalipay gid niya na directives kay, and we support nga kana nga directives sa among CPNP kay kanimang grupo ba na ito nga kapulisan, makita na to mas makuan pa niya nga dili na kay sa vigilant sa ihang duty kay gadula na o email or nag-TikTok na makuan na ang kanang time sa opisina na bisla tong gi-TikTok niya, i-follow up to niya sa mga unsolved nga mga krimen, di ba? So nahimo naman gud siya na mo-encroach na siya sa duty, effective duty sa usa ka pulis. So mo na nga supported na mo na directive sa mga chief. Samtang aduna ipahamta nga silot niadtong mga kapulisan sa Ozamis nga mapamatud-an nga naggamit sila mga cellphone samtang naka-on duty. Naantay kuan gyud kanang police officer of the day na maugi ka monitor ana. Kay gina-orient naman sila nga mo niya ang mga bawal. So gamiton mo ang cellphone in case of emergency or kanang replying orders sa imuhang superior or na kay naman yung mga directives po na gina-comply through cellphone. Ang
ato ang officer of the day siya ang mag-check. So kung naay makita nga naay mga violation sa aning nga directives, so naami sanction. It's either dili siya maka outgoing, restricted siya, dili siya kauli, or mag-lead siya sa atong praise and worship din every morning for 1 week. So wala rin mag-vlogging, sir? Wala nang mag-vlog. Samot na, office hours. Gitugutan lamang ang mga kapulisan sa paggamit sa ilang mga cellphones kung adunay mga emergencies nga gikinahanglan nga tubagon or tawagan. Gawa sa mga mobile phones, ang kapulisan sa Ozamis ang nagbaton usab kini og mga high-tera radio nga magamit nila aron sa pagkontak sa ilang mga kauban nga mga kapulisan. Hisayran nga kini nga bag-ong mandato sa hepe sa Philippine National Police nga si General Romel Marbil. Din may pagawas siya kamanduan alang sa tanang kapulisan nga gidid-an sa paggamit sa mga cellphone samtang naka-on duty aron sila makatutok sa pagpatuman sa ilang katungdanan, labi na sa pagpugong og pagtubag sa mga krimen og pagsiguro sa kalina og kahapsay sa ilang mga dapit sa jurisdiksyon. Matud pa sa PNP chief nga kung masakpan ang mga police personnel nga maggamit og cellphone sa wala na'y pasaylo. When you see them watching, alam mo naman nagfe-Facebook lang yan o nanonood ng video nyo, no? Kaya na meron naman kaming discernment for you. Hindi naman kami, nahulin tapon ka. No, discernment. Anong ginagawa nyo during the time? Yung sir, yung ginagamit yung cellphone for recreational purposes. Yun yung focus. Yes po, yun po. But right now, sabi po ng DIDM na, may mga radios naman kami. So there's no excuse for our policemen to use their cell phone. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Daghang salamat, Glenn. Mga residente o opisyal sa Barangay Gala nagpasalamat sa mga proyektong nadawat ug napahimuslan pero may dugang hangyo ug pamarayig sa pamilyang Waminal. Aniya si Bernal Texon alang sa report. Gipasalamatan pag-ayo ni Gala Barangay Captain Romel Alduhisa ang mga proyektong natukod ug napahimuslan na sa iyang mga barangay constituents gumikan sa pagpaningkamot ug sa pagkakugihan nila ni Misamis Occidental Governor Henry Sibilia Waminal Sr., Second District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Puentes Waminal ug Ozamis City Mayor Attorney Henry N.D. Puentes Waminal Jr. ug sa mga membro sa Asinso Ozamis, Asinso Segundo Distrito ug Asinso Misamis Occidental Team. Akong pabot no, pagpasalamat sa tuwang Mayor Attorney N.D. Waminal, sa tuwang Congressman Ando, sa tuwang Go Indre Waminal. So tanan ang paabot ikan sa Advocacy Council, marangay tauhan. Kinsabay kapitan ang dili malipay og mapasalamaton kun sa imong administrasyon karon matukod pinaagi sa panabang sa gobernador, congressman ug mayor sa atong syudad ang minilyon nga mga proyektong napahimuslan na sa imong mga barangay constituents sama na lamang sa lapad ug sementado ng mga karsada sa bukid nga dako kay gikatabang para mapagaan ang kinabuhi sa mga katawhan. May bag-o na usab silang covered court, barangay health center and birthing clinic, school gate and fences nga nag-secure sa kinabuhi sa mga learners and teachers sa Gala Elementary School. Gipasalamatan usab ni kapitan ang kamulong gi-construct nga water system reservoir nga dako gikatabang sa pag-supply unya sa mainom nga tubig para sa mga residente sa barangay ug sa ilang mga silingang barangay sa Barangay Gala. Ilabi na usab niyang gipasalamatan ang brand new rescue vehicle nga dako gikatabang panahon sa emerhensya ug pagbiyahe sa mga masakiton ug mga nakay nga residente padulong sa pribado ug pampublikong mga hospitals sa Ozamis City. Gipasalamatan usab ni Kapitan Romel ang free hospitalization and funeral services program diin gatusan ng mga residente sa iyang barangay ang nakapahimulos niini. Nagpasalamat usab si Kapitan sa LGU Ozamis 500,000 pesos annual assistance nga nadugang sa ilang annual National Tax Allotment kon NTE allocations. Nagpasalamat usab siya sa Real Property Tax kon RPT share matag tuig kasala ng bayan. Ingon man ang Asinso Pamilya One Family One Professional Scholarships Grant gikan sa Team Asinso ug ang pinakaulahing 25,000 pesos Fire Victim Financial Assistance nga gipaabot ni Mayor Indy Waminal ngadto sa nasunugan nga residente sa iyang barangay nga si Mr. Marlon Sordilla.
Diin si Kinuman Norte Barangay Chairman Honorable Delpin Ignacio ug CSWD representatives ang mipaabot ni ini nga ayuda. Sumala pa ni Kapitan Romel Alduhisa og Barangay Treasurer Wilalu R. Pugoy ang simintadong karsada ang naghatag og pinakadakong impact dili lamang sa kinabuhi sa mga katawan sa Barangay Gala og silingang mga barangay sa bukid, mao ang pagkasiminto na sa dalan sa kabukiran. Lahi ra gyud kay sa una ang sa highway karon dali ra kay makaadtog syudad kay tungod simentado na. Sa una mo adto mig syudad buntag uli mig hapon may maghulat mi sa di pasayroan nga sakyanan. Pila ka masayro mo sulod diri gawas? Isa ra ang namasayro dire. Dayon. Mga ginikanan nilang Dilbo, Konsel Dilbo. Dayon mulubsong nga syudad og buntag uli og hapon. Dayon murag dili gyud everyday ang kuan sa una. Karon og natay panginahanglanon sa syudad tungod kay sementado na dali ra kayo. 20 to 25 minutes abot ka syudad. Sa una whole day ka. Whole day juga mo nang dako jud kay pasalamat sa Waminal team Asinso Sames nga sementado ng atong lugar. Kaya motor dito nga kuan sitro maray masakyan. Karon do na tay rescue dahil gwapo na pud dalang nga kuan ano tay mga dalang nga nindot na usay kuan na sa dili nagpuyo sa kana. Kay kuan gani na mo lang pagdala na mo busa para lubos-lubos ang benepisyong matagamtam unya sa iyang mga barangay constituents. Top priority sa ikaduhang term sa administrasyon karon ni Kapitan Romil mo ang papangayog panabang nila ni Governor Henry kung ando o Mayor Andy Waminal. Nag-request na siya nga magahinan og mapasiminto na unta sa tulo na to ka mga leaders ang kapin sa 2 ka kilometro nga dalan gikan sa Purok 1 hangtod sa Purok 5 sa iyang barangay. Ikan ni siya dito gyud sa kuan katong siminto dinwa kani wala man siminto 2 kilometro ni siya wala na siminto 2 kilometro ako gid siya gustuhon kuno gaano di man na pud siya na kuan naka-request na kaani sa kuan apelisin mo ang kuan sa barangay development project kani na mo ning imo nga priority kay naa diri ang kay mga produkto sa saging, okras, na malagtoyan, sago-sago lang ni ang kuan diri. Mga produkto na diri nga area. Isuday sila patay maghakot tayo og kuan kabayo. Balsa paingon dito sa simento. Busa may pamarayig sila si Kapitan Romel og Mrs. Pugoy ngadto sa atong tulo ka pinalanggang team Asinso leaders. Kani go Mayor mo gini ako ang present yun ako pagpapili mo gini ako agad nga kuan nga mangandoy nga siminto gini niya ang tuwangan dito niya nga mong gihangi gyud unta nimo gob og kong og mayor nga matagaan na ni siminto na ni among dalan kay dako jud kay namong pasalamat makatabang sa mga mag-uuma dire nga sa mga labi na sa mga lumulupyo dapit sa ubos nga wala pa na siminto ang dalan. Kay dako jud kay katabang salamat jud kayo sa mga team Waminal. Matud pa ni Gala Barangay Captain Honorable Romil Alduhisa gisukod na o gisorbi na sa sakop ni Osami City Engineer Mumay Alyanik ang nasangpit nga karsada gikan sa Purok 5 padulong sa Purok 1 sa Barangay Gala. Malaumon si Kapitan Romil nga sa dili madugay may positibong response ang ilang mga pag-ampo pinaagi sa tabang sa team Asinso leaders nga gipanguluhan sa pamilyang Waminal. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Dixon. Salamat Bernard. Bagong service hub sa Encore gibuksan sa Dakbayan. Aniya si Adoni Dicena alang sa report. Laing kalambuan na usab sa ekonomiya ang hitabo sa Dakbayan sa Uzamis. Dili pa lang dugay ang ilado og sikat nga appliances og motorcycle dealer sa Uzamis ang Emcor Incorporated mibukas sa ilang ika-35 nga service hub sa Mindanao, Visayas ug Palawan. Mismo ang President Chief Operations Officer Mr. Nelson Apariho ang nangulo sa opening ceremony sa bagong service hub nga naa mahimutang sa Maningkol Highway tupan sa MOWD compound. Ikalipay usab pag-ayo sa mga opisyal ug
staff sa MCOR ang presensya sa mga city official nga mibulig sa aktibidad pinaagi sa pagpangulo ni Vice Mayor Bebeneri o pipila ka mga sakop sa konseho sa ngalan ni Mayor Indy Waminal o sa tibok Asenso Uzamis Administration. Gipasabot ni President COO Nelson Apariho nga ang maong service hub mauna ang dangpan sa mga suki alang sa maintenance sa mga motorsiklo, badya RA o bao-bao, appliances ug ang bag-o karon nga service vehicle ang e-bike. Gipasalig ni Apariho nga gawas sa mas conveniente nga service hub, padayong makasalig ang mga suki sa dekalidad nga serbisyo gumikan sa well-trained o eksperyensyado nga mga mekaniko o technician o genuine pagayod ang mga spare parts. Ang MCOR Incorporated may alagad na sa Uzamis o kaabag sa kagamhanang lokal sulod na sa 5 kadekada. MCOR has been in the industry for the past 66 years already. And MCOR started its business in Davao, in Bahada, Davao City, which is now our head office. And but everybody, I would like to let everybody knows that MCOR started selling our allied products and services. That means from appliance down to motorcycles and three-wheelers here in Uzamis since 1989. Meaning to say, we've been here for the past 35 years already. MCOR is selling various products and services. We have also qualification through our ISO because MCOR strive to improve its internal processes by accrediting ourselves through ISO. You know, MCOR is not just concerned about selling the product, but basically taking care of the product of the customer even after sales, because we want to sell peace of mind to our customers that once they buy the product from us, they will not be a problem in terms of the continuous enjoyment of the product that they bought from us. We are still ongoing, the construction is still ongoing to erect a new Uzamis Best Bike that we're going to have there. That's why we relocated the service to provide much wider and bigger space for our customers. But again, as this early vice and the mayor kindly extend, na iimbitahan po namin kayo ulit sa opening namin doon sa kabila. MCOR is a law-abiding company. As a matter of fact, vice, pakisabi po kami sa bayaran ng tax, kami po ay nagbabayad ng gusto, walang kakulangan, sometimes may labis pa, no? MCOR is regarded as the #1 taxpayer, large taxpayer in Mindanao. In behalf of our Honorable City Mayor, Mayor Indy Waminal Jr., and my colleagues in the City Council, allow me first to congratulate this grand opening, the manager and the staff and employees of this outfit. Palakpakan natin sila. Dako kayo na mong kalipay, no? From the LGU for this great opening. This speaks out that you have all the trust and confidence of our governance in Uzamis City. Salamat kaayo nilig tanan. You are all welcome. Ang tanang mga business sector, kalipay kayo na mo nga you are really our partner in progress and development of Uzamis City. Had not for your trust and confidence in operating business in Uzamis City, I think we cannot go on also with our vision and mission to serve the people of Uzamis. Kaya kung wala mo, wala po di mahimo. Di ba? Palakpakan na ito atong business sector. Alang sa Uzamis Today, Adonisina reporting.
Police report, graduating student sikop sa drug buy-bust operation ug kanhi kagawad sa barangay na dakpan human makuhaan sa ilegal nga armas. Atong paminawon ang report ni Leoncio Medallo. Ikaw adunay katungod nga magpakahilom. Tanan nimong istorya pwede gamiton batok kanimo sa tanang korte sa Pilipinas. Abril 22, mga alas 6 kapin ang takna sa kagabion, sikop ang duha ka individual sa gipagayong joint drug buy-bust operation sa kapulisan sa Osamis. Nga gipanguluhan ni Police Captain Elwood Kilat Malanog ang Intelligence Investigation Officer, PDEA Tent, Sikan Provincial Mobile Force Company ug ang Provincial Intelligence Unit ilalom sa supervision ni Police Major Dennis Piñastano, ang officer in charge sa Osamis Police Station dito sa Puroksais, Barangay Malaubang, Osamis City. Naila ang duha nga sila Daryl Mihica Leria alias Donkey, 37 anyos, single, usa ka aircon mechanic, og si Greco Briones de los Santos alias Pruto, 21 anyos, single og walay trabaho. Og ang duha residente sa Puroksais, Barangay Malaubang. Gihimo ang operasyon human napalitan sa poser buyer ang mga suspitsado sa gituang shabu sa kantidad nga 1,000 pesos. Sa gihimong pag-body search ni alias Donkey nga gisaksihan ni Malaubang Barangay Kagawad Gregorio Camino, local media og DOJ representative, nakuha gikan sa posisyon ni Donkey ang usa ka disposable lighter, small pouch nga adunay sulod nga cash nga nagkantidad sa 171 pesos ug ang 1,000 peso bill nga gigamit nga mark money. Samtang 5 kagagmayng pakete nga gituang shabu ang nakuha gikan sa posisyon ni alias Pruto. Ang mga gituang shabu nga nakuha gibanabanang anaa sa dili mo minus usa ka gramo o adunay estimated street value nga 6,800 pesos. Ang duha ka suspitsado temporaryong gisulod sa custodial facility sa Osamis City Police Station samtang giandam na ang kaso nga ipasaka bato kanila ang pagsupak sa Section 5 and Section 11, Article 2 of Republic Act 9165. Gipahayag ni Kagawad Camino nga sa duha ka mga suspitsado usara ang yang nailhan nga taga Barangay Malaubang nga si alias Donkey ug wala siya magtuo nga ingon ini ang ilang ginahimo. Kaning isa dili ko kayo pamilyar sa naong, ang kanang isa kaila ko anak ni Bito, so wa ko mag-speak nga ingon ani ni sila. Pagka Abril 24, mga alas 5 kapin ang takna sa kapunon, laing joint drug buy-bust operation usab ang gipaygayon nga gipanguluhan sa Provincial Drug Enforcement Unit kon PDO. Pinaagi sa OIC nini nga si Police Captain Roland Cagas uban sa pag-abag sa Provincial Intelligence Unit o sa Kapulisan sa Osamis dito sa Purok Ono, Barangay Bagakay, Osamis City nga nagresulta sa pagkasikop ni Kent Laranjo E. Arcillas, 24 anyos, single, residente sa Purok Ono, San Juan, Baruy, Lanao del Norte o usa ka graduating student sa kursong Bachelor of Science in Marine Transportation sa usa sa mga tulungaan sa dakbayan sa Osamis o top 1 sa PNP Regional Priority Target o High Value Individual. Sa gipagayong pag-body search ni Laranjo nga gisaksihan ni Bagakay Barangay Kagawad Ronald Roldan, DOJ representative o sa mga sakop sa local media, nakuha gikan sa posisyon ang 15 ka small size rectangular shape transparent heat sealed plastic sachet nga adunay sulod sa gituang shabu og laing usa nga mao'y napalit sa poser buyer, usa ka 1,000 peso bill nga mao'y gigamit nga mark money. Si Laranjo magatubang sa kasong paglapas sa Section 5 o Section 11, Article 2 of Republic Act 9165 o siya temporaryong gisulod sa custodial facility sa Osamis City Police Station. Samtang susamang adlaw, Abril 24, mga alas 6 kapin ang taknas kabuntagon, usa ka joint police operation alang sa pag-implementar sa search warrant nga gipanguluhan ni Police Captain Elwood Kilat Malanog, ang Intelligence Investigation Officer o ni Police Captain Joseph Rua Cagbabanwa, ang Operation Officer. Ilalom sa supervision ni OIC Chief of Police sa Osamis, Police Major Dennis Piñastano, uban sa Sikan PMFC o PIO, Misamis Occidental. Base sa search warrant number 03-2024 for violation of Republic Act 10591, patok ang Sami Sumatra Itabar.
nga gi-issue o gipirmahan ni Honorable Mary Faith R. Putoy Monteramos, ang Executive Judge, Regional Trial Court, 10th Judicial Region, Osamis City, natong Abril 23 ning tuiga. Nga matud pa nga si Sumatra giingong nagkupot sa usa ka short firearms o several ammunition nga walay lisensya. Sa gipagayong pag-search sa Pinoy-ana ni Sumatra sa Puro 4 sa maong barangay nga gisaksiyan ni Kabinte Barangay Kagawad Carmelita Pactol, DOJ representative og mga sakop sa local media. Nakuha gikan sa sulod sa Pinoy-ana ni Sumatra ang usa ka unit nga kalibre 45 nga pistola, 5 ka buhing bala o usa ka steel magazine. Si Sumatra napiling sangguniang kabataan chairman sa tuig 2002 hangtod 2007 og napili nga kagawad sa Kabente sa tuig 2010 hangtod 2017. Sa pagkakaroon si Sumatra ana gisulod sa temporary detention cell sa Osamis Police Station samtang giandam ang mga dokumento alang sa pagpasaka sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalyo. Daghang salamat Leoncio. MCOR mapasalamaton sa suporta sa Asensong Administration. Mubalik alang sa report si Adoni Dicena. Mipadangat sa iyang pagpasalamat si MCOR President Chief Operations Officer Nelson Apariho sa kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Osamis labi na ang Asenso Osamis Administration sa suporta sa kumpanya. Nagkanayon si MCOR President Chief Operations Officer Nelson Apariho nga bugti sa suporta sa Asenso Administration sa MCOR ang kumpanya padayong mutuman sa obligasyon sa buhis o uban pang rekisito sa syudad. Garbo usab alang kang Apariho nga ang 80 ngadto na sa 90% sa mga empleyado sa pila ka branch sa MCOR sa Osamis, puro gayud taga Osamis. Iyang gipasalig sa umaabot pang kalambuan sa MCOR, prioridad gayud sa hiring sa mga empleyado ang taga Osamis, gumikan kay ang core value sa MCOR wala lang magtumong sa ginansya apan lakip na sa employment o pag-abag sa gobyerno. When our directions for the expansions, one, MCOR really looks at locally hiring our requirements. Meaning to say, kung asa may nga lugar nag-open, dito po may mang-hire og tao. Just like what you said, we are partnering, an active partner of every LGU in areas that we are in terms of employment opportunities. And aside of that, I would like also to assure the LGU of Osamis that MCOR is a large taxpayer, being recognized as the #1 large taxpayer in Mindanao, particularly in the division of appliance selling. We would like also to tell that MCOR is really, we believe na yung sinasabi na give to Caesar what is for Caesar and give to God what is for God. Because we are paying updatedly, we are being BIR compliant, even LGU compliant in terms of giving the dues for the government. And to date, we have around 2,200 employees all throughout our operations. And we have a sizable number of employees here in Misamis Oriental, Occidental, that we locally hire. Alang sa Osamis Today, Adoni Dicena reporting. Programang free hospitalization direktang tabang aron ang mga Osamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Aniya si Mary Ann Lumapas alang sa report.
Sukad sa implementasyon niini nga mga programa sa Asenso Osamis Pre-Hospitalization of Funeral Assistance nga padayon nagtabang sa mga Osamis nun ubos sa administrasyon ni Mayor Attorney Henry N.D.F. Wominal Jr. Dili pa lang dugay, usa na usab ka anak nga si Dimple Ann ang miduol sa Asenso Osamis Administration aron mangayo og medical assistance alang sa iyang amahan nga si Rolando Lago, 74 years old. Na-confine sa Misamis University o Medical Center tungod sa acute infractite o capsulogenic and front-temporal region o usa ka balatian nga gitawag og disorder effect the frontal and temporal lobes of the brain. Gidugang pa niya nga na-stroke ang iyang amahan hinungdan, nagsige na og balik-balik sila sa maong tambalanan. Ug matud pa sa doktor, kinahanglan ang maong pasyente mo undergo og therapy. Si Dimple Ann Bernard, 42 years old, nga kasamtangan nga nagpuyo sa Aguada, Osamis City, nagkanayon nga naguol siya sa nahitabo sa ilang pamilya nga na-stroke ang ilang amahan apan naghatag usab og dakong problema nila ang excess bill nga mikabat sa kantidad nga 27,808 pesos. Nagngayo og kanang medical assistance sa ako ang father na mo-out na karon sa hospital. Na-stroke, sir. Taas-taas po siya higayon na adto sa ospital, so taas-taas po ang bill, so dayon murag kanunay nagyun nga balik-balik sa ospital, so kinahanglan nagyud ming mangayo jud og tabang sa ato ang mayor. Still recovering pero kinahanglan pa jud og more pa yun therapy, mga daghan pagbuhaton nga para maka-recover siya fully. D7 na, 27,800. Tumang kalipay ang gibati ni Dimple Ann sa diyang nasayran niya nga gi-zero balance ang iyang excess bill pinaagi sa Asenso Osamis Pre-Hospitalization Program. Mipadangat si Dimple Ann sa kinasingkasing nga pasalamat kang Mayor Attorney N.D. Wominal kansang mga programa naghatag og direktang tabang sa nanginahanglan aron ang Osamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Nagpasalamat jud ko sa atong mayor na iyaha jud ning zero ato ang among bill, so wala jud may meaning, wala jud may nabayaran sa hospital. Dako kayo ni gyud katabang sa mga tao, sa mga katawhan sa Osamis, no, dako gyud kaayo kay kanang magsakit ato ang mga relatives or atong mga loved ones dili lalim, pero samot pa nga inigawas dako gyud og kuan bill. So dako gyud kay ko pasalamat ani nga programa ni ni Mayor N.D. Wominal. Mayor N.D., thank you so much gyud sa imuhang kaninga programa nga Asenso Osamis Medical Assistance. Dako kayo ni katabang sa tag-sa kanamo nga nanginahanglan, especially gyud nga naay magdaot, so emotionally disturbed and financially pa. So dako na kaayo gyud katabang sa amo. Thank you so much. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Daghang salamat, Mary Ann. Ang Osamis Today hatod kaninyo ingon nga public service feature sa Asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Osamis Administration pinaagi ni Mayor Attorney Henry N.D. Wominal Jr. Please like and follow our official Facebook pages, Attorney N.D. Wominal, Kong Ando Wominal, and Asenso Osamis News Channel. And please subscribe to our YouTube channel diin makita usab ninyo nga naka-live stream ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa kinatibok ang AONC team, Dazel Humwat Texon, Leoncio Medalio, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Sander Dalid ug Lenray Luna sa Misamis News Network. Ako si Rino Lim, daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.